Sa kabila ng maraming challenges, How are you? How are you? ngumiti at maging grateful. La 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 la. It's really a great and wonderful day. Matamis ang buhay. Mahirap man o masaya, Ang ganda-ganda ng ating mundo. laging may pag-asa dahil matamis ang buhay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. How are you? How are you? How are you? Magandang umaga po sa lahat ng ating mga mababango, magaganda, mga pogi. At nako, best friend, thank you so much sa tayo magkasama ngayong araw po sa ating pong platuntunang. Ayun lang. Gising, matamis ang buhay. Gandang umaga po sa inyong lahat. Matamis na umaga. I hope that you had a good night's sleep last night. At the same time ay masaya din ang mga panaginip ninyo kagabi. Kung meron man, kung wala, edi wow. Pero ngayong araw po ay tingnan po natin dahil tayo po ay nagsa-celebrate ng World tayo lagi, ano? World Science Day for Peace and Development. Ayun, for peace and development. Kaya ngayong araw po, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa science. At titingnan natin kung papaanong ang agham o ang science na sinasabi po natin ay konektado sa pang-araw-araw po nating ginagawa. Kasi kung minsan tayo, ang tingin natin sa science, subject, di ba? Subject sa loob ng classroom at hindi natin nakikita yung connect sa buhay natin. Kaya ngayong araw po, susubukan natin at titingnan natin kung papaano nating maikukuwento, ma-share sa bawat isa ang mga salient points kung bakit ang science o ang tinatawag na agham sa Filipino, ay ginagawa natin araw-araw at ang explanation niyan ay nasa siyensya. Yan. So, ang kwentuhan po natin ngayon science, araw-araw sa buhay natin. Ayan, kalikasan, kinabukasan, tingnan natin kung papaano ang science ay nagkakaroon ng impact sa buhay po natin. So, titingnan natin, why do we celebrate science? Bakit po tayo nagse-celebrate ng Science Day, no? Ngayong buwan, ang mga estudyante, merong mga science fair, mga ganon, sa school. At may mga science quiz, etc. Pero ngayon, tingnan po natin, paano naman natin makikita ang science sa everyday life natin, sa education, innovation. Ano ba yung tinatawag na green technology? Ano yung tinatawag na green environment? Ayan. At syempre po, at the end of our session, titignan natin kung gaano kahalaga ang science at para masabi mo na, ay oo nga, involved pala ako bilang isang ordinaryong mamamayan. Kaya wag po kayong alis. Best friend Lily Garcia po ang inyong kasama at tayo ay isang oras dito sa ating kwentuhan, sa ating palatuntunang gising, matamis ang buhay. Mula pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ang papupurihan ko'y ikaw. Mula pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ang papupurihan ko'y ikaw. Sadyang hindi napapagal, ngalan mo'y tatanghal, oh Diyos. Mula pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ang papupurihan ko'y ikaw.
Patuloy tayo sa ating pong program, Gising, Matamis ang Buhay. At nako, pag science ang pinag-uusapan, basically, paano ba yun? Kuminsan, lalo na kapag physics, no? Hindi, kahit pa yung, di ba sa school, meron tayong subject na science. Meron tayong subject na public health. Meron tayong subject na biology, physics, ano pa, general science, tungkol na tayo, di ba? Pero kung minsan, lalo na sa physics, no, hindi natin nakikita yung relationship ng physics sa everyday life natin. Until we talk about push, pull, gravity, yung mga ganun, ano? Ano pa ba? Yung mga, kalimutan ko na yung iba. Pero, basically, ang mundo po natin ay umiikot sa science. Hindi lang natin nakokonek. Tsaka siguro, isa na ring factor dyan yung, nung tayo nag-aaral, marami sa mga teachers hindi nila na-connect yung mga ganyang klase ng usapan sa science. Kumbaga, ang science sa subject was taken, kumbaga, separately, no? Parang walang connect sa mas maraming bagay sa buhay po natin. Pero marami actually, no? Green technology, yun nga sinasabi natin, environment, education, lalo na sa pang-araw-araw po nating buhay, ay mayroon po tayong sinasabi na tungkol sa science. Yan. Kaya, bakit natin sineselebrate ito? Actually, this is celebrated every November 10 sa buong mundo. Yan. Gusto ng buong mundo, yan, na i-recognize na importante yung contributions ng science, no, sa ating pong pag-unlad bilang tao at bilang isang society, bilang isang bansa. So, ang science po ay Science Day ay celebrated all over the world in different ways, sa iba't ibang mga paraan. Yan. Lalo na sa mga taong katulad natin, hindi naman na tayo nag-aaral, di ba? Okay lang yung mga estudyante kasi every now and then mariremind sila kasi may mga activities sila, may mga performance tasks. Tayo naman, wala naman tayong performance task, di ba? Ang performance task po natin tunay na performance sa buhay. Hindi graded. Anyway, eventually, ang Panginoon ang siyang magbibigay sa atin ng grade, whether we pass or not. So, dapat, although larger scale yung performance task natin because, well, we wanted to please God. Hindi lang yung teacher natin, at saka yung grade na ibibigay sa atin. Ngayon, it's also good na we are reminded, di ba, na yung science pala, hindi lang pang laboratory. O hindi yan very highly technical na statement na pang experts lang, pang scientists lang. Di ba? Meron tayong idea ng ganun pwede naman pala si best friend Lily dyan. Pwede naman pala si kapatid Juana. Pwede naman pala si brother June. Di ba? So, ang science ay para sa lahat. Ayan. So, ilang historical notes lang po, tingnan natin. Since ang November 10 ay sinet up ng UNESCO, para ibuhos yung mga spotlight tungkol sa science bilang isang public good at bilang daan for peace and sustainable development. So ano ba yung mga gusto natin gawin ngayon na program, no? So titingnan natin paano ba natin nakikita yung mga bawat isa sa atin ay konektado, hindi lang sa school, kundi kahit sa bahay, sa community, sa trabaho. Yan. So, eto na, best friend. Science in everyday life. Di ba? Okay. Anyway, sa Philippine setting po, let's go first sa statistics, no? Na, tungkol sa kung ano ba yung science na yan at bakit mahalaga ang science. Noong pong 2024, 48.8% ng mga Filipino households, mga pamilya, bawat bahay, ay mayroon pong, and that's approximately about 13.56 million, sila ay mayroong internet access sa bahay. Ibig sabihin, based on statistics, nung pong last year, ay 13.56 na mga kabahayan ang mayroong access sa internet na
Noong pong 2019, 17.7% lang yan. So, makikita mo yung biglang pagtaas, no? Isang dahilan dyan ay dahil po sa COVID. Ang mga ibang pamilya at ibang mga pamilya ay napilitan po na maglagay ng internet sa bahay. Kasi yung pong klase ng COVID-19 cases po natin noon na ang mga bata ay hindi pumapasok sa eskwela. So yung ibang mga parents kahit ayaw napilitan na magpalagay ng internet sa bahay kasi yun yung pinaka-basic na mode of learning para sa maraming mga bata. Yan. So yun ang naging dahilan, no? At biglang nag-shoot up from 17.7, sabi ng Philippine Statistics Authority. In 2019, 17.7. Nung pong 2024, umakyat po yan ng 48.8%. Ibig sabihin, last year ay umaabot na sa 14 million na mga households ang mayroong access sa internet. At nung pong 2024 din, 67%. Yeah, 67% ng mga Pilipino po mula 10 taon pataas, no? Ay base sa pag-aaral ay nai-report po na sila ay gumagamit ng internet in any location. Ibig sabihin, hindi lamang po local area network yan, ano? Hindi lang yung connect na nakasaksak sa internet na ano. Yung iba gumagamit ng data para may connection sa internet. Katulad ng ginagawa mo ngayon, best friend, no? Marami sa ating mga Pilipino na ngayon ay bumibili ng data para doon sa kanilang phone ay meron silang access sa internet. Yan. So, doon natin nakikita, mantaki mo yung 67.3. After 1 year po yan, 1 year before, no? So, maibig sabihin, most likely ngayon, ay mas mataas na naman yung statistics na yan. Diba? Okay, sige, tingnan po natin. Pag ang pinag-uusapan natin ay information and communication technologies, marami na po ang gumagawa niyan. Ayan, yun nga, yung sabi ng statistics, 67.3%. Noong pong December 2024 ay mayroon pong survey ang social weather stations na kinomission po ng Department of Science and Technology. At taas, best friend, 71% ng mga Pilipino naniniwala po na ang science and technology programs ay tumutulong para mas maging mabuti at maayos ang atin pong bansang Pilipinas. Ayan, babalikan pa natin ang ibang mga statistics mamaya sa pagbabalik ng ating program. Gising, matamis, ang buhay. Welcome and listening to a radio station where the mighty hosts of heaven sing. Turn your radio on. Turn your radio. Turn your radio on. Turn your radio on. If you want to feel those good vibrations coming from the joy that His love can bring, turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Patuloy tayo sa atin pong program, Gising, Matamis ang Buhay. Best friend Lily Garcia pa rin ang inyong pong kasama. At kung inaantok ka, katulad ko, kulang sa kape yan, best friend. Oh, dapat matutuhan din. Ay, minsan pag-usapan natin ang tungkol sa kape. Opo, kape. Sulat ko na para hindi ko makalimutan. Maghahanap tayo ng sources, no? Yung roommate ko dati sa Baguio, nung nag-attend po tayo ng conference nung, kailan nga ba yun? July, I think, or August, no? Ay,
yun ang kanilang si Mrs. Morales from Nueva Vizcaya ay nasa trading sila ng kape. At tinanong ko siya kung sila ba ay available online, no, yung e-commerce. I think na-mention ko na rin dito. Pero sabi niya hindi namin kayang i-produce yung demand for coffee. Oh, di ba? Laki, no? So, let's talk about the science of coffee in the future. But for the meantime, ang bilis kumambyo, no? For the meantime, tingnan po natin yung iba pang mga statistics tungkol sa science or agham. Okay. Ngayon, according to Ember Energy Think Tank, ito po ay isang survey din, na noong pong 2024, ang Pilipinas ay nag-generate ng 21% ng kuryente, no, na galing sa mga low carbon sources katulad ng solar, wind, tsaka hydro. Mataas yun, no? Mantakin mo, 21% ang itinaas ng mga, ibig sabihin, doon sa 100% na consumption po natin ng kuryente, 21% ay gamit na ang solar, wind, at saka hydro. Okay, so medyo mataas na, hindi lang medyo. Ako personally, nakikita ko yung mataas na yun, kumpara mo 10-20 years ago, yung solar, hindi po masyadong naintindihan po ng maraming tao yan, yung iba ayaw, okay? Hindi lang pala hydro, hindi lang solar, hindi lang wind, kundi kahit po geothermal. Okay. 79% still came from fossil fuels. Okay? Anyway. Yung tinatawag na renewable energy capacity ng ating pong bansa ay hindi pa masyadong nagagamit natin. Marami pa tayong areas or we still have plenty of room, no, para ma-improve yung ating energy use, no, yung energy use natin. Yan ang sabi ng Department of Energy dito po sa Pilipinas. So, pag sinabi po nating science and technology, malaking area, at malaking factor yung tungkol sa paggamit po natin ng kuryente, edukasyon, at technology, di ba? So, paano ko ba nakikita yung science sa araw-araw kong ginagawa? Tingnan po natin yung mga examples, no? Yung gadget na hawak mo, yung cellphone, yung laptop, yung internet, lahat po yan ay resulta ng scientific research at innovations. Maalala mo noong unang panahon, wala naman tayong laptop. Typewriter nga tayo nun eh. O kahit pa yung typewriter actually ay produkto po yan ng experiments. Produkto yan ng science, no? Kahit ngayon itong cellphones po natin. Maalala mo noong pong unang lumabas ang cellphone ay tatawag at saka magte-text ka. Tapos ang mahal ng text nun, piso isang word. Piso isang word. So, tapos kapag ikaw ay nag-send ng message, yung piso pala na text, no? Yung piso na text ay dapat 150 letters lang. Ganun pala yun noon. 150 letters. Pag lumampas ka ng 150 plus 1, kunwari yung letters na ginamit mo ay 151, 2 piso na yon. Kaya nauso po yung mga salita na pinapaiksi. Yung U na YOU, ginawang letter U na lang. Yan. Where na U, salip na isulat mo na 1, na ONE, number 1 na lang na symbol ang gagamitin. So yung mga ganun, natuto tayo ng ganung klase ng texting dahil na rin sa pangangailangan, yung demand na gusto natin magtipid. I remember mga gawain ng mga young people at that time, pag sila'y nag-uusap, ang ginagawa, tatawagan yung kausap.
Tapos, halimbawa, di nag-ring, tapos sinagot sa kabila, magsasalita siya, kumain ka na, bababa. Yan. Because, again, na-discover ng mga young people na ito, na kapag 5 seconds below, walang bayad. Libre. Pero pag umabot na ng 6 seconds, yun na. Yun na yung piso. Piso sa call. Di ba mahal? Okay. So, ganun, no? Science, no? Make it possible for people to have internet, gumamit ng cellphone, gadget, yan. Lahat po yan ay dahil po sa resulta ng scientific research at innovations. Yung mga appliances na mayroon po tayo sa bahay, ref, washing machine, aircon, ito, microphone, di ba? Itong mga ilaw na nasa paligid ko. Marami pong ilaw sa paligid ko. Lahat po yan. May printer ako dito. Meron akong screen. Ano pa? May relo pa dito. Ganon, di ba? Ano pa ang nandito? Marami actually. May piso sa radyo pa ako. Lahat po yan ay produkto ng physics, chemistry. Ayan, di ba? Engineering. Lahat. Yan. Electric fan, kung meron kang electric fan. Lahat po yan ay, lahat ng appliances natin actually, kung may plancha sa bahay, meron kang printer, nasabi ko na kanina, kung ikay may radyo, lahat yan ay produkto ng innovation. Yan. Kung may sasakyan ka, luma, 10 years ago, o kaya bagong-bago, brand new, lahat din yan ay produkto ng science. Nakita nyo ba kung paano nag-improve kahit po yung mga sasakyan natin, no? Yan ay dahil gumagawa ng pag-aaral yung mga manufacturers. Eventually, nai-improve po lahat ng mga production ng lahat ng gamit po natin, no? Hindi lang sasakyan na kotse, van, eroplano, helicopter. Maalala ko nga nung unang bumalik ang PAL dito sa Isabela ang kwentuhan ng mga friends ko, yung mga grupo. Anong klaseng eroplano ang dumarating? Anong klaseng PAL airplane ang dumarating sa Kawayan? Ay, yung palig-palig. Yung may ganon. Pag mga ganon kasi maliliit na eroplano yon, di ba? At medyo, alam mo na, malikot kasi yun Pag maliit na eroplano, mas malikot. Yung mga lumilipad na, pero ngayon hindi na po. Lahat ng dumadaan, pumapasok na eroplano dito sa Kawayan, malalaking eroplano na. Yan. So, ibig sabihin, gumaganda ang negosyo sa Region 2. Okay. So, lahat yan ay nagbabago at dahil po sa science yan. Kahit pa yung pagbaba, pag-akyat ng eroplano, kahit yung pag-aaral nila kung saan dapat lalapag yung eroplano, facing north ba, facing south, mga ganon, no? Dito sa Isabela, ang runway po natin ay facing east, east and west pala. East and west yung runway natin. So, again, dahil sa siyensya, dahil sa science, at yung mga taong nandun sa control tower dito sa Kawayan, sila yung magsasabi sa piloto kung ang eroplano ba ay manggagaling sa east kung siya ay bababa, kung siya ay lalapag, o manggagaling siya ng west kung siya ay lalapag. Kahit yung pag-akyat niya ulit, paglipad, yan ay depende sa direction ng hangin. Bakit alam ng mga technician doon sa control tower? Because of science. Yan, merong mga equipment na ginagamit para magbigay ng instructions na ito yung direction ng hangin. So, dapat east, moving towards north or moving towards east ang pag-akyat dapat ng eroplano. Something like that. Still, again, science po ang tumutukoy doon, no? So, yung sa transportation natin, sa mga sasakyan, train, airplane, science ang nagpapabago sa paraan ng pag-commute, pagbiyahe. Narinig mo na siguro yung no? Sabi nila sa may ibang mga bansa na nakakalulak.
ako, dumbfounded ako. Nakakalula, kasi ngayon parang drama-drama lang nung unang panahon yung mga nakikita natin na lumilipad na mga tao, mga ganyan, pero ngayon pwede na. Yan, because of science and technology. Sa medicine, swak na swak din po ang science, bakuna, medical devices. Pag sinabi po nating medical devices, ito yung mga ginagamit na i-innovate para matulungan yung mga tao na kunwari hindi makalakad, gagamit ng wheelchair, hindi makatayo, gumagamit ng mga kneecaps para itayo yung pasyente. Mga medical devices katulad ng ginagamit sa exercise, sa therapy. Ayan, gamot, 'di ba? Mayat maya may mga bagong innovations sa mga gamot. May mga gamot na tinatanggal sa market kasi napatunayan with further studies na hindi mabuti sa ibang parts ng katawan. So tinatanggal nila 'yon, tinatanggalan nila ng license to kumbaga lisensya para mag-produce. So 'yon yun na isa lamang po sa mga examples na mini-mention po natin. Science ang backbone ng medicine. Yan. Science ang backbone ng kalusugan po natin. Kaya wag nating isipin na ang science ay pang science subject. Okay? Ayan. Ano pa? Ayon sa isang study po, para sa mga grades, grade 10. Yan. Ayon sa isang study para sa grade 10, 13 students sa UK, 40% lang po ang sumasang-ayon na science is important to me in my everyday life. O, tingnan mo, maliit 40% lang out of 100 na mga bata. 40 dun sa 100 naniniwala na mahalaga ang science. Dito kaya sa atin, kasi kung ito na-explain ng teacher ko noon, nung bata ako, bakit kaya ako'y nag-aaral, Parang hindi, ewan ko, siguro hindi ako masyadong nakinig sa teacher ko. Kasi, may mga naalala naman ako ng mga na-retain sa aking isip, Pero, most probably, hindi ko talaga masyadong interest ang science. Pero napakaganda po. In fact, gusto ko magturo ng science. So, wag lang yung mga, yung mga scientific names. Lilicosa, Garciaski. Ay, mga ganong klase ng mga wag na mga ganon, Pero, one thing is sure, Science is very important po sa buhay po natin. Yan. Ngayon, eto pa. 80% ng mga grade 4 students itinuro ng mga guro na mahalaga ang science sa araw-araw na buhay po natin. Yan. May part naman yung mga teachers, 80%. Sana 100 gawin natin 100%. Para yung mga estudyante ay mas ma-imbibe nila at ma-appreciate yung science na ginagalawa natin. Yung mga bagay na ginagawa natin na konektado pala. At mahalaga pala ang science sa pang-araw-araw po natin na ginagawa. Ngayon, pag nakita po natin itong ganito na ang science pala ay pang-araw-araw, nagiging relevant ito. At hindi lang ito subject sa classroom. So, nagkakaroon tayo ng mas maayos na decision making kung pagpapaliwanag ng mga experts tungkol sa health, tungkol sa environment natin. Oo. Ay, kuminsan, ayaw natin makinig kasi parang pang classroom lang yan, di ba? So, wag nating isipin na ang science natatapos lang sa laboratory, sa science laboratory, sa physics lab, sa biology lab, yan. Pag nagluto tayo ng pinakbet man yan, igado, dinuguan, o tinolang manok, o kahit ano pang niluluto mo, best friend, kasama ang science dyan. Pag ikay nag-travel, lumabas ka ng bahay, sumakay ka ng tricycle, o kaya nag-travel, sumakay ka ng eroplano, pumunta ka ng Manila, pumunta ka ng Taiwan, pumunta ka ng China, ay di lalo mong na-appreciate ang doon, technology, grabe ang China, O ayan, pag ikay nag-online,
Science ang ginagamit natin yan. Paggamit ng tubig, bakit mayroong tubig na lumalabas sa poso natin? Ine-explain yan sa science, ng science yan. Ine-explain yan ng physics kung paano yung tubig dahil sa force, no, ng pag-angat, paghigop, ayan, ay umaakyat yung tubig at pagbabang ganon, lalabas yung tubig sa poso. Science yun. Oo, kahit yung pagtunog ng plato, kapag ikay galit na naguhugas ng plato at binabagsak mo. Ay, nako, best friend, lahat po yan ay science. Yan. Paglagok mo ng tubig, may explanation yan sa science. Bakit may ilaw si best friend Lily ngayon? Dahil sa science. Kasi tingnan ninyo saan ba yung aking imot kontoy dito? Pag ako nagpatay ng ilaw, ayan, iisa na lang ang ilaw ko niyan, no? Dahil po, pwede pong i-explain yan ng science. Di ba ang dilim ko? O, di ba? Mas beautiful ako pag may ilaw. Okay, ayan na. Okay. Just to drive a point, you know? Ayan. So, ang science ay nasa travel, nasa pagluluto, nasa pag-online mo, paggamit mo ng tubig, kuryente, may science pong involved dyan. Mamaya, sa ating pagbabalik, titingnan naman natin, science in education and innovation. Pag-usapan natin yung papel ng science sa education at kung paanong ito ay nagbubukas ng daan para sa innovation. Ano ba yung tinatawag na innovation? Sa pagbabalik ng ating program, Gising Matamis ang Buhay. Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon. Narito ang mga dapat gawin matapos ang bagyo. Maging updated sa mga ulat ukol sa bagyo sa telebisyon o radyo. Maging alerto kung sakaling mas tumagal pa ang ulan at manatili ang pagbaha kahit tapos na ang bagyo. Kung lumikas sa evacuation centers, bumalik lamang sa tahanan kapag sinabi ng mga otoridad na ligtas na. Suriin ang inyong tahanan para malaman kung may mga gamit kayong nasira o napinsala. Kung madilim, iwasang gumamit ng kandila at sa halip ay gumamit ng flashlight. Iwasang uminom o maghanda ng mga pagkain gamit ang tubig mula sa gripo hanggat hindi sigurado na ito ay malinis. Suriin ang mga pagkain na nasa refrigerator at alamin kung hindi pa ito sira. Magsuot ng mga pamproteksyong damit o gamit bilang pag-iingat habang nililinisan o inaayos ang mga kagamitan na napinsala ng bagyo. Kung kailangan magmaneho, umiwas sa mga lugar na lubog pa rin sa baha o napinsala ng bagyo. Huwag subuking umarangkada sa hindi tiyak na lalim ng baha. Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 TZMR, Your Missions Radio. Patuloy tayo sa atin pong program, Gising Matamis ang Buhay. Lily Garcia pa rin po ang inyong kasama at nandito ka sa 1143 DZMR. Ayan, ang kwentuhan pa rin po natin ngayon ay science. Nako, agham sa Tagalog, no? At kung papaanong ito ay buhay na buhay sa buhay po natin. Ngayon, sabi ko nga, tingnan natin ngayon, pag-usapan natin ano naman ang papel ng science sa education at kung paano ito nagbubukas ng daan for innovation. Pag sinabi nating innovation, dahil sa mga natututuhan na pag-aaralan sa science ay nagkakaroon ng pagbabago. Example po natin, no? Yung paglagay ng sinulid sa karayom. Sorry, ito yung naalala ko ngayon na example, no. Ngayon, merong nakapag-isip na pwede namang madaling ipasok yung sinulid na yan kung merong kawit na gagamitin.
'di ba? O ayun, naimbento sila ng pangkawit ng sinulid para pagtusok na ganun dun sa butas ng pag kinawit na gayon, parang ganchilyo, papasok yung sinulid doon sa maliit na butas ng karayom. Innovation ang ibig sabihin nun, best friend. Yun ang ibig sabihin ng innovation. Unang lumabas ang cellphone, talk and text lang. Tatawag ka, magte-text ka. Ang kulay pa ng ilaw nun, green. Ano bang tawag? Hindi nga green yung una eh. O parang ganun, no? Green ang kulay. O. And then, after further studies, pinag-aralan, may innovations. Hindi na lang 150 letters ang pwede mong i-text. Yun. Pwede nang mas mahaba. O, di ba? Innovation yun kasi nag-experiment sila kung pwede bang baguhin ito, pwede bang pagandahin ito. Ganon ang ibig sabihin ng innovation. Plancha. Nung unang panahon, anong plancha natin? Uling, di ba? Nagkaroon ng improvements. Ay, pwede ng kuryente. Sinaksak. Uminit yung plancha. O, ano pa yung sumunod na innovation? Uy, pwede nang yung plancha ngayon. May control. Pwede ng 0, 1, 2, 3 para hindi masusunog yung plancha. Ay, yung damit na plinaplantsa mo. Innovation ang tawag doon. O, ano pa? Nag-improve. Aba, ngayon, ang plancha, meron ng lalagyan ng tubig para hindi ka nakukuha. Dati, di ba, wirwar siyam di plan-planchaim. Kumukuha ka ng tubig at saka tabo, tapos winawarsyahan mo. Kaya yun. O ngayon, hindi. Pisit-pisit na lang, nalalagyan na ng tubig na yung plinaplantsa mo. So, yan ang ibig natin sabihin ng innovation. Nagluto ka ng kanin sa kaldero. Ngayon, ano ang innovation? Nagluto ka ng kanin na walang tubig. Pero naluto. Innovation yun, no? meron ng ganong klase ng rice cooker, no? Hindi mo lalagyan ng tubig yung rice, pero maluluto. Meron akong ganong kaldero, pero hindi ko alam gamitin. Teka muna. O kaya, rice cooker na lang, di ba? Dati, kaldero ka nagluluto. O ngayon, may rice cooker. So, click. Ganun na lang. Saksak mo, click. O, cook. Pwede ka nang kumanta. Pwede ka nang hayahaya. Naglalaba ka pa. Innovation po lahat yun. Dati, ang washing machine ay, tawag doon, tubig at saka labada lang. Ngayon, meron ng pangbanlaw. May pang dryer na nga, hindi mo na kailangan ilipat sa kabilang butas, no? Yun ang ibig natin sabihin ng innovation. Dati, black hair ka lang, panamuti, wala ka na magagawa. Ngayon, dahil sa innovation, pwede mo pang gawing white ang buhok mo dito, black dyan, brown dito, red sa kabila. Innovation ang tawag doon. Yan. Dati, pag nagraradyo si Best Friend Daily, kailangan pumunta sa studio para magsalita doon, para marinig mo ako, best friend. Ngayon, nandito lang ako sa loob ng likod ng bahay namin. Naku, I wish I could show you my studio. Salamat sa aking asawa. Siya naglagay ng ilaw, camera, microphone, diba? Kaya hindi na ako kailangan pumunta pa sa estasyon para ako po'y makita at marinig ninyo. Yan ay innovation. Yan ay science. So, ang education sa STEM, sa senior high school, di ba? Meron tayong tinatawag na science, technology, engineering, mathematics. Mahalaga po yan sa mga kabataan para maging handa tayo sa hinaharap. Yun yung isa sa mga innovations din po sa system of education ng Pilipinas. Bakit? Kasi ang atin pong mundo, mabilis magbago. Kasing bilis. Actually, mabagal nga tayo eh. Bakit? Ilang taon na tayo sa K-12. Ngayon lang nagbabago, Merong strengthened na last year, merong matatag. Ngayon, merong strengthened senior high school. Most likely, yan po ay i-implement sa buong Pilipinas, sa lahat ng mga senior high school. Bagong technology, bagong trabaho, bagong skills, bagong set of skills. Yan. So, science education ang nagbibigay po sa atin ng mindset na kailangan natin ng critical thinking,
kailangan nating mag-experiment, kailangan nating i-solve, problem solving. Ilan yung epekto po niya, no? Yung mga bansa, sorry, hindi tayo kasali. Yung mga bansang mataas po ang investment sa science at technology, mataas po yung capacity ng innovation sa kanila at mas maraming possibility ng progress. So nakita niyo, sayang talaga yung mga perang nauubos lang kung saan-saan, Sana nilagay na lang sa edukasyon talaga. Innovation and technology. Sana nilagay sa education. So ang challenge po natin, kahit sa pagturo ng science, marami pa rin ang hindi nakakakita ng relevance ito sa kanilang buhay. So kahit nga sa isang bansa na katulad ng UK, yung na-mention po natin kanina, 40% ng mga estudyante, hindi nila makonect kung ano yung science dun sa buhay nila. Dito kaya sa atin, sayang wala po tayong data, kung yung setting ay Pilipinas. Pero ano ang pwede nating gawin para mas mapalapit ang science sa education sa araw-araw? Yan. Una, ang mga teachers, gawin natin ang mga pagtuturo ng science na may experiments. Yan. May community projects. May citizen science na tinutukoy. Yung experiments, yung science, malaking tulong po kapag ang teacher ay gumagawa ng experiments sa loob ng classroom. Bakit? Ito sa buong biology class namin, ano lang ang na-retain sa mind ko tungkol sa biology? Nung pinasilip kami ng teacher namin ng cell, mitosis, yung mga ganyan. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan yon. Hindi lang yon. I don't know if you're familiar, merong mga designs ng mga damit na ginaya yung design ng makikita mo sa cell. Kung napansin mo yan, best friend, actually, ang designs na yan, pabalik-balik lang na nauuso. Yung mga design ng cell, mitosis, yung mga ganon. So, yun yung mga tumatak kasi yun yung ginawang experiment. Okay? So, pag hindi na ginawang experiment, medyo mahirap nang maalala. Ano pa? Yung experiment ng binato, yung itlog nga ba yun? O papel pala na crumpled, tapos binagsak mo sa lupa. Tapos yung isa naman na pinagsabay na binagsak yung papel, tsaka yung isang object na mas mabigat. Tapos titignan kung alin ang mas naunang babagsak. Yung bang papel na may balot yung bang bato na may balot na papel, o yung papel na walang na balot na to na ganun lang. yung mga ganun experiments, they are retained in our memories, and nakikita natin yung explanation ng kung ano yung science yan. So, gawin natin na pag tayo po ay nagtuturo, gawin nating hands-on ang pagtuturo. Kahit sa bahay, pwede natin ipakita yung mga simple lessons, I remember, very effective po sa mga preschoolers yung papanong yung mag-create ng colors, using the primary colors, yellow, blue, and red. Pag pinaghalo mo ang yellow at saka blue, anong kulay ang makikita mo? So, gagamit ka ng tinta o kaya yung food color para safe. Food color. Lalagay mo sa glass. Yung mga ganon, Pag mga ganon ng mga lessons, mas naalala ng mga bata. Yung mga ganong klase ng lessons. O kaya yung repolyo, gagamit ka ng repolyo, ikakat mo, ilalagay mo siya sa isang 2 containers na different colors, and paano aakyat yung mga ganon na klase ng mga experiments na iiwan po sa memories ng mga estudyante. Tapos, ipakita natin sa mga students natin and, in real life, yung application ng science sa buhay po natin. Agriculture, sa nature natin, saan nakikita sa bahay. So, that way,
yung education po at yung science ay hindi lang pang future jobs, kundi for a better life now. Yun, para gumanda ang buhay natin now na, hindi in the future. Oo, i-explain natin yan. Okay, so mamaya, pagbabalik natin, titingnan naman natin, green technology. Okay, dito lang yan sa ating program, Gising, Matamis, ang Buhay. Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon. Ang leptospirosis ay sakit ng tao o hayop na sanhi ng bakteryang Leptospira. Ito ay makikita sa mga taong nababad sa tubig baha. Posibleng maapektuhan nito ang iba't ibang bahagi ng ating katawan gaya ng atay at bato na maaaring ikasawi ng karamihan. Ilan sa mga simptoma ng leptospirosis ay panlalamig, pananakit ng kalamnan, pamumulan ng mata, pananakit ng tiyan, labis na paninilaw ng ihi, pagtatae at pagsusuka, pamamantal ng balat o skin rashes, labis na pananakit ng ulo at paninilaw ng balat. Kung agad matutuklasan sa loob ng 2 araw, maiiwasan ang komplikasyong sanhi ng sakit na ito. Ang sakit na leptospirosis ay maaring maiwasan at madaling malunasan kung agad na maaagapan. Paalalang hatid ng inyong Philippine Red Cross at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Nandito ka pa rin sa 1143 DZMR. Tayo po ay member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas at pinag-uusapan natin ang kahalagahan ng science, ng agham sa ating tunay na buhay. Kasi sabi ko nga, marami po sa atin, hindi ako excuse kahit po ako, hindi ko nakikita yung connect. Hindi ko nakita for so many years, no? There were even times na yung husband ko ang nagsasabi sa akin na pwedeng i-explain yan sa physics, yung mga ginagawa natin sa bahay. O, di ba? Sana may maganon tayong mga dynamic teachers, no? Na nakikita nila yung, many times yun ang issue sa mga teachers. Hindi nakikita kung ano yung connect sa tunay na buhay. Importante yun, lalo na po ngayong panahon po natin. Okay, so, ang sabi natin, ano nga ba ang green technology? At anong connection yan sa buhay ko bilang isang ordinaryong mamamayan ng Isabela, a home endeared by men, upright and free. Pag science ang pinag-uusapan, nakakatuwa ang Panginoon kasi lahat may explanation. May scientific explanation. Lahat ng nagaganap sa buong mundo, kahit pa yung body system natin, no, merong scientific explanation. Lahat. Kahit yung movements natin, the way yung nagagamit ang different parts ng bodies natin, ayan, all God's creations, pero science can also explain it. So, hindi rin ako naniniwala na ang science at saka ang theology ay magkahiwalay at magkaiba. Hindi. Ang science at ang theology, ang Panginoon, yung creation at ang science, napakaganda ng explanation, best friend. Ang ganda-ganda. Pero syempre, hindi yan ang kwentuhan natin ngayong araw. Anyway, again, siyensya pa rin ang pinag-uusapan po natin. At yun nga, yung pag-science ang technology, green technology naman, ano naman ang papel niyan sa ating environment? Ano ba ang green technology? Ang green technology po ay gumagamit ng science and engineering. Tingnan mo science and engineering para, number 1, para maprotektahan ang atin pong kalikasan. Number 2, para mabawasan ang pollution at climate change impact. Green technology ang tawag dyan. Number 3, para gawing sustainable ang paggamit natin ng mga resources po natin. So, halimbawa, ano ba yung mga tinatawag natin na renewable energy? Yan.
Kasi ang goal ng green technology is, yun nga, maprotektahan natin yung environment natin para hindi ma-damage totally yung ating mga natural na binigay sa atin ng Panginoon, no? Nakikita na ngayon ng science yung nangyayaring global destruction. Kaya tayo, in our own small way, ay dapat pong tumutulong tayo para maprotektahan itong mundong ito kasi wala tayong ibang mundo. Oo. Bilyon-bilyon na po ang ginagastos ng science, no, para maghanap ng ibang tirahan ang mga tao. Pero wala pa rin pong nahahanapang perfect na lugar or separate na katulad ng Earth, no, na pwedeng tirahan ang ating mga mamamayan. So, tayo bilang mga ordinary citizens, yun ang pwede natin gawin, no? Protektahan natin yung kalikasan natin. Bawasan natin yung paggamit natin ng pollution. Bawasan natin ang pollution para na sa ganon, babagal din ang climate change. Pag sinabi mong pollution, best friend, ang dami niyan, no? Oo. Gawin nating sustainable ang paggamit din natin ng mga resources po natin. Halimbawa, ngayon, usong-uso po ang paggamit ng solar panels. Go tayo dyan, no? Renewable energy ang tawag dyan. Wind turbines. Wind turbines. Dito sa Isabela, wala tayo niyan. Meron yan sa Ilocos. No? Meron sa Ilocos. Sa ibang mga lugar, I don't know kung meron na sa Mindanao or sa Visayas, no? Sa ibang mga bansa, nakakatuwa, merong isang lugar sa Netherlands. Meron pong isang lugar sa Netherlands na ang mga bawat bahay meron silang windmill. Meron silang windmill. They create their own energy. They create their own power para patakbuhin ang kanilang kuryente sa bahay. Galing, no? Kasi lagi daw mahangin sa lugar na yon. Yun. So, ginagamit yung natural na environment para makapag-produce ng kuryente. Kahit po dyan sa Ilocos, kaya maraming mga windmills dyan kasi non-stop din ang malakas na hangin. Yung sarap na hangin na kasi tabi ng dagat, di ba? Ayan. So, ngayon uso na rin po ang mga tinatawag na EV, di ba? Electronic vehicles o kaya yung EHV na tinatawag nila, electronic hybrid vehicles. Ano yan? Ito yung mga kotse, mga sasakyan na tatakbo siya ng 200 kilometers, no? Pauubusan ng baterya, isasaksak mo sa kuryente. Kaya magandang panggamit kung ikay galing ka ng DZMR, papunta ka ng Kawayan, 40 kilometers lang yun. Di ka maubusan ng kuryente. Pagdating mo sa bahay, sasaksak mo na naman. Electric vehicles ang tawag doon. Okay. Meron na pong mga tumatakbong ganon dito sa Pilipinas. Innovation yon. Green technology. Okay. Pinagsama ang technology, isinama ang science. Yon. Pinagsama ang science at technology at engineering pala. Pinagsama ang science and engineering. So ngayon meron na tayong mga kotse na dekuryente. Meron na tayong mga motor na tumatakbo, parang tricycle na tahimik. Di baterya. Innovation po lahat yun. Lahat yun ay science and engineering. Nakakatuwa sa Coron, pag pupunta ka doon, tahimik yung. Hindi naman totally tahimik, no? Pero marami kasi ang mga tricycle doon na tumatakbo dahil sa baterya, kuryente. Hindi dahil alam mo na, yung regular na tricycle po natin dito. Although meron ding mga ganon, no? So, yung mga drivers, lagi silang may dala-dala na baterya. Halimbawa, siyempre, alam na nila kung gaano katagal magamit yung isang baterya, no? Dadali nila sa charging station. Kukuha sila ng iba. Ganon, papalit nila. Ayun. Hindi ko na maalala kung magkano, pero ganon yun. Tapos ipapaandar na, itatakbo na naman sila. So, yun, no? Energy efficient appliances
if you remember, many years ago, ayaw nating magpakabit ng aircon. 'Di ba? Pero lately, dumadami po ang nagpapakabit ng aircon. Hindi lang dahil mainit, no? Kundi meron ng mga energy efficient na mga aircon. Hindi lang aircon actually, kahit pa yung mga ilaw po natin, mas matipid na ngayon sa kuryente. Refrigerator natin, yung mga sinasabi nila na environment efficient, no? Energy efficient appliances, meron na yan. Tapos meron pa tayo mga recycling technologies. Meron na pong namumulot ngayon ng basura at nire-recycle yung ating basura. Yung tubig po natin, yung water system or water treatment technologies. Alam mo ba, although sa atin wala pang ganun eh. Ewan ko lang kung meron ng small scale na gumagamit ng tubig na galing sa kanal or galing sa bahay at nire-recycle yan at ginagawang drinking water ulit, no? Sa Singapore, meron kasi yan eh. So, hindi po sayang ang tubig kasi medyo mahirap ang tubig sa Singapore kasi ang tubig nila doon, imported, galing po ng Malaysia. So, meron silang technology na kapag yung tubig ay natapon sa lababo, papasok sa tubo, no? Merong pinupuntahan yan na lugar na nire-recycle. Ginagawang malinis ulit ang tubig na yan at ibinabalik sa mga bahay na pwedeng inumin. Galing, no? Sa Singapore po, ang mga bahay na, siyempre magbabrush ka, no? Yung tubig pwede mong inumin mula sa faucet. Dito medyo takot yung iba na gawin yon, no? Kasi sa totoo lang, di naman talaga ganon. So, recycling technologies, yun yung ibig nating sabihin na green technology. Bakit relevant sa atin yan? Kasi, dito po sa atin pong mundo, hindi lamang sa Kawayan, sa Isabela, no, ay nahaharap po tayo sa climate change challenge, actually. Kakulangan ng mga kagamitan. Kuryente, yung fossil energy ay nauubos po yan. Tubig po natin ay nauubos din po yan. Di ba? Napansin mo, may mga balon kayo nung una, pero nga wala nang laman yung balon na tubig. Ganun yon. At nasisira din ang ating kalikasan dahil na rin sa distraction ng mga tao. So, ang sagot dyan ay science plus green tech. Ang sagot dyan ay science, green technology. So, sa araw-araw po, makikita rin natin na tayo mismo dapat umiwas po tayo sa mga single-use plastics. Ano ba yung mga single-use plastics natin? Yung minsan mo lang gamitin na plastic, itatapon mo na. Iwas po tayo sa ganon. Gumagamit tayo ng energy efficient lights. Itong cellphones natin ngayon ay gumagamit ng efficient LED light. Mga ilaw po natin, wala na yung ating mga ano na nga tawag doon, yung kulay yellow dati, yung mga incandescent lights natin, wala na yon. Kasi magkalas yun sa kuryente. Tapos madilim pa. So, ang pinalit, mga LED lights. Mag-sort tayo ng basura. Ihiwalay ang papel, ihiwalay ang mga nabubulok sa di nabubulok. O diba, ang simple, pero hindi natin ginagawa. Actually, yun ang kaya natin gawin, best friend. Kasi, lahat po yan ay mayroong tinatawag na science behind. Meron pong siyensya tungkol dyan. Yan. Ang problema, hindi natin nararamdaman at hindi kasi itinuturo sa atin. O, di ba? Nako, daldal ko na naman. Sige, sana nagustuhan nyo yung kwentuhan natin, best friend, no? At babalikan natin ang iba pa nating mga kwentuhan tungkol sa green technology sa mga darating na araw. Dito sa ating program, Gising, Matamis ang Buhay! Pagbati Corner, nais nating batiin ang ating pong mga birthday celebrants na nag-celebrate po ng kanilang birthday kahapon, no? Ronald Brando, Arnel Esquibal, Nathan Timpina, Eileen Gaco Valdez, Adam Domingo, Nita Salcedo Cercado, Jessa Marie Salvador Jose, Marvin Paduyaw Baglan. At ngayong araw, binabati rin natin ng happy birthday to you. Best friend, Warren Murillo.
Yan, Teddy Mejia Baldonado, Edgar Yakaga Tayaban, Hermes Samoy Jr., Evelina Otlao, Leon Locking, Elisa Evans, Analisa Dulnuan. Happy birthday to you. At sa ating mga best friends na gustong magbigay ng piso para sa radyo, nag-iipon po tayo ng 1,000 na radyo po na gusto nating matapos yung fundraising natin na yan by April 2026. So, ilan ang share mo, best friend? Ang isang radyo po ay nagkakahalaga ng 500 pesos. Investment na pwede mong gawin upang matulungan natin ng ibang tao na makarinig ng salita ng Diyos. Yan. Gusto natin ay mas accessible ang mas maraming tao sa radyo upang sila ay makapakinig ng ebanghelyo. Until all have heard. Kaya hindi po tayo titigil. Kaya kung may 500 ka, best friend, may 1,000 ka, may 5,000 ka, or kung ano man ang gusto mong bigay mula sa puso mo, padala mo yan. Ang BPI number po natin ay nandyan sa baba at yan ang gagamitin mo upang i-deposit yung halagang yan. Dito lang yan sa ating program, Gising Matamis ang Buhay. Somebody's best friends from beginning to end. My radio, my radio. Who's somebody's best friends from beginning to end? You and Pabaon verse para sa lahat ng ating mga best friends. Mababasa po natin sa favorite verse natin, Philippians chapter 4 verse 13. Ang sabi, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na siyang nagpatibay sa akin. Pwede pala natin gawin. Ba't di natin ginagawa? In our small way, pwede po natin gawin yan na tumulong po tayo para mabawasan ang pagsira sa atin pong environment. Ano ibig sabihin nito na sa context ng science sa buhay po natin? Kahit gaano pa kalaki ang hamon sa science, sa nature natin, sa technology, mayroon po tayong kakayahan at dapat suportahan po natin, no? Hindi tayo nag-iisa. Yan. At gaya ng mga scientists na patuloy na naghahanap ng solutions, tayo rin po, in our own small way, ay hinihikayat natin ang bawat isa. Tulungan po natin yung ating mga scientists. Pag may narinig tayo, halimbawa dito sa program natin, tumulong po tayo, segregate, kayang-kaya natin gawin yun. 'Di ba? Magtipid sa kuryente, kayang-kaya natin gawin yun. Huwag itapon ng tama ang ating basura. Segregate. Nabubulok, pwedeng gamitin ulit, recycle, yung mga ganyan. Segregation po ang tawag doon. So, in our own small ways, we can do that, no? Kasi science is all around us. Nasa paligid po natin yan. Hindi lamang po sa libro, hindi lang sa laboratory, sa bawat gadget na hawak mo, best friends, sa pagmuya mo ng pagkain o sa mga pagkain na atin pong kinakain, sa services na ginagamit natin sa araw-araw, it's there. Science is there. Education in science unlocks innovation. Kapag may kaalaman at kasanayan tayo, may kapangyarihan tayo makagawa ng pagbabago. Kaya mag-aaral kang mabuti. Green technology is our future. Wala na pong iba. At ito ay nagsisimula sa maliit na hakbang sa ating araw-araw na buhay. Of course, future natin ang green technology, Pero ang Panginoon pa rin ang siyang naggumagabay sa atin. Huwag mong kalimutan yan, best friend. Kasi baka mamaya sabihin mo kayang-kaya natin yan. Green technology, hindi. Diyos pa rin. Okay? But, salamat sa Panginoon kasi siya ang magbibigay sa atin ng lakas, tibay, talino, wisdom, strength upang gawin po lahat ng pagbabagong ito. Kaya tama yung sinasabi sa verse po natin, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Philippians chapter 4 verse
13. At sa mga salitang yan, nais nating tapusin ang ating program. Thank you so much for listening. I'm your best friend, Lily Garcia, nagsasabi po sa ating lahat. It's really a great and wonderful day. Ang ganda-ganda ng ating mundo. Ang hardin ng daigdig, ang lawak, ang lawig, ang ganda, ang ganda, ang ganda. May puti, may pula, may lunti, may ginto. Ang ganda ng mundo. Ang ganda ng kalikasan, yamang uri, umaapaw. Dapat nating alagaan, kupkupin araw-araw. Ang hardin ng daigdig, ang lawak, ang lawig, ang ganda,